Sabi ni Amy Marcos, anong malay naman na niya? Bakit sinisisi? Ayun na naman tayo. Sinisisi yung mga teachers. Hindi man po lahat ng teacher yung sinisisi. Ilang teachers na nagtuturo ng pagiging walang modo sa mga teacher. Siya pa nga ang pinupunteriya. Muntik-muntika na nga, sinuwertehan lang. Naku talaga naman yung kawawang estudyante. Tapos, ano naman ang malay ng mga teacher? Pambihira naman. Intindihan naman talaga ninyo, kaya lang sinasadya ninyong hindi intindihin para magamit ninyong propaganda, siraan si Yossi Castro. At para magpabida kayo sa mga teachers, yun ang malinaw na reading namin. At hindi kami namiligro po yung kanyang yung kanyang trabaho, nalalagay sa peligro. Posibleng makulong pala mga kababayan hanggang 4 na taon. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillan. Naku mga kababayan, itong si Amy Marcos, nagpabida na naman. Sumausaw sa issue ng mga teachers. Binabanatan si Yossi Castro. Sabi ni Amy Marcos, anong malay naman na niya? Bakit sinisisi? Ayun na naman tayo. Sinisisi yung mga teachers. Hindi man po lahat ng teacher yung sinisisi. Ilang teachers na nagtuturo ng pagiging walang modo. So anong problema ninyo dyan? Ano ang problema ninyo doon, Amy Marcos? Di ba? Pati itong si Amy Marcos, may na din ang komprehensyon. Ano naman malay ng mga teacher? Pambira naman to, sabi ni Amy Marcos. Ang dami talaga dapat na mag-go back to school. Pati yung ibang mga senador, tulad ni Amy Marcos. Pakinggan natin si Amy Marcos. Nako ha, ICC strikes again. Ano ba naman sila? Bakit naman sisisihin yung mga hamak na teacher? Samantalang, nagpapalakas sa mga teacher. Siya pa nga ang pinupunteriya. Muntik-muntika na nga, sinuwertehan lang. Naku talaga naman yung kawawang estudyante. Tapos, ano naman ang malay ng mga teacher? Pambihira naman. Talaga naman, hindi ba dapat kung magtuturuan at magsisisihan na naman tayo, ang una dapat yung mga monitor at nagre-regulate niyan, yung mga ahensya ng gobyerno. Mag-umpisa tayo sa DICT. Secretary Henry Hoy Gising, ang CICC, yung Criminal Investigation. Hindi ba kasali kayo? Yung NTC, Telecommunications. Ayan, bakit nakaka-online yung mga ganyan? Pagkatapos monitor na rin ng NBI kung sino-sino na lang minamanmanan ninyo sa Senate. Ano ba naman tignan ninyo yung mga criminal grooming syndicate dyan? Pati na rin yung PNP, may CIDG kayo. Sang katutak ng investigador sa gobyerno kung ano-ano investigahan ninyo. Ituro na muna ninyo nasaan si Bato de la Rosa. Ano ba naman gawin ninyo yung trabaho at itong mga nagbe-brainwash at nagre-recruit ng kabataan natin, yan ang una ninyong tirahin. At konting payo lang, ayan, tuloy. Magsisisihin ang ating mga teacher. Labis-labis na ang hirap nila. May na yung comprehension ninyo lumalabas dito. Hindi mga teachers ang sinasabi ni Yossi Castro. Ilan sa mga teachers, ang ibang mga teachers man lang. Sinasadya ninyo, pati yung quotation ninyo mali. Kaya yung pagkaintindi ninyo mali. Pero tingin ko, naintindihan naman talaga ninyo, kaya lang sinasadya ninyong hindi intindihin para magamit ninyong propaganda, siraan si Yossi Castro. At para magpabida kayo sa mga teachers, yun ang malinaw na reading namin. At hindi kami magkakamali sa aming reading. Malakas yung aming reading comprehension. Ito nga yung teacher po na nagbanta kay Yossi Claire Castro. After na mangyari, yung sinasabi nilang pangsisisi sa lahat ng mga teachers na hindi man po sinisisi, kundi sinasabi, stating facts lang po. Ng ibang mga teachers talaga nagtuturo ng kawalang modo sa mga estudyante. Ito yung ebidensya. Nagsisi na to na teacher, mga kababayan, Teacher Senate Enriquez. Wala po akong ibig na ipaiwatig na po ako, hindi ko nabanggitin. From the bottom of my heart, sorry po talaga sa nagawa ko. Mali yung itinuro niya, nagsisi na nga po. Kasi nalagay siya sa problema. Ito, report ng DWIZ. Humingi ng paumanhin si Senate Enriquez, isang guro sa pampublikong paaralan sa Danau City matapos kumalat sa social media
ang screenshots ng kanyang AI-generated image kung saan makikita nakasuot siya ng police uniform at pabirong comments patungkol sa yan na nga po, kay Presidential Communications Office, Undersecretary Yusek Castro sa bibig. Yan ang post niya po. Naganap ang isyu kasunod ng batikos kay Yusek Castro dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa ilang gurong umano'y nagtuturo sa kanilang mga estudyante na mang-insulto o mawala ng respeto sa kapwa, yung pagiging walang modo. Nilinaw naman ni Yusek Castro na hindi niya nilalahat o sinisisi ang mga guro, kundi nais lamang niyang ipaalala ang mahalagang papel nila sa paghubog ng mga estudyante. O diba, tama si Yusek Castro, mali sila sa pagkaintindi kay Yusek Castro, including itong sinasadyang maling pag-intindi. Pero naintindihan niya na tama si Yusek Castro, pero sa tingin natin, sinasadya niya para batikusin si Yusek Castro. Itong ginawa ni Amy Marcos at magpabida siya sa mga teachers. Ganun ang ugali ni Amy, magpabida. O ito ang patunay na ang ilang teachers talaga nagtuturo ng pagiging walang modo. O ito mismo, nagsorry ito. Ako, sorry po talaga sa inyong lahat. Di ba patunay ito? Manghingi po ako ng Walang kumanin modo. sa inyo na sana po ay mapatawad niyo po ako. Butit nagsorry. At stop na natin to. Kasi nalagay sa peligro, mga kababayan, yung sarili niya, pati yung kanyang karir. Malamang masuspindi ito bilang teacher ng DepEd. Sa public school. Lalo na po sa mga Yan kasi, kamag-anak ko sa hindi nag-iisip. Kayong mga teachers, dapat hindi na kayo makisawsaw pa sa mga issue ng politika. Mag-focus lang kayo sa pagtuturo ninyo. Huwag kayo nakikisawsaw sa politika. Maging komentarista. Ayan ninyo kaming mangomentaryo. Kami trabaho namin mangomentaryo kasi mga komentarista kami. Pero kayo, diyan lang kayo sa classroom dapat. Hubugin ninyo sa tama na pag-ugali yung mga bata at magturo kayo ng maayos para ang tagumpay sa kanilang mga pangarap, yung mga bata. Yun ang trabaho ninyo. Diyan kayo sinisuldo. Nakikisawsaw kayo sa politika eh. Yan ang problema. Di magpolitiko na lang kayo. po na may kasalanan po ako. Sorry po talaga sa inyong lahat. At saka manghingi po ako ng paumanhin sa inyo na sana po ay mapatawad niyo po ako. At Di ba? stop na natin to ang pambabash po, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko po, na minimisis po nila na DDS shit, DDS supporter ka, putang ina mo, mga ganyan. Kita mo? Sana po ay Nag-backfire sa kanya eh. matapos na po itong lahat-lahat po. Please po, makikiusap po ako sa inyo na please refrain po of sharing that post po. Alam po na ang pagkakamali ko po, sana po ay hindi na po nila i-share po kasi po super affected na po ako, pati yung mga pamilya ko. Hindi na po ako nakakatulog at Hindi na siya makatulog. Po. Ang grabe po talaga. Sausaw kasi ng sausaw. Sana po ay mapatawad niyo po ako. Maraming salamat po. Kita mo? Po ako. Sorry po talaga sa inyo. Ano ka ngayon, Amy Marcos? Di ba supalpal ka mismo? Ito yung ebidensya na talagang may ibang mga teachers na walang modo, nagtuturo ng pagiging walang modo. Pagkatapos, didipinsahan mo. Hindi naman nila lahat ni Yusek Castro. Mismong si Sara Duterte, masasama yung lumabas sa bibig sa tungkol sa mga teachers. Wala tayong narinig na komentaryo sa inyo. Worse, si Sara Duterte nagbanta sa mismo yung kapatid ninyo yung pinagbantaan. Di ba? Na ipapatay. Tapos si Lisa Marcos, kasi kagalit mo, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, galit ka din. Wala kang sinasabi. Yung tatay mo, worse, pinagbantaan ni Sara, nahuhukayin at itatapon. Nakadikit ka pa rin sa mga Duterte, nakadikit ka pa rin kay Sara Duterte. Yun ang worse sa pagkatao po ninyo, Amy Marcos. Lumalabas mas matimbang sa iyo si Sara Duterte, yung mga Duterte, mas matimbang pa kaysa sa dugo mo mismo, pamilya mo. O ito si Sara, nagbigkas ng mga masasamang salita
sa mga teacher. Wala siyang sinasabi. To, Ay hindi magturo doon. Ay hindi marunong magturo. hindi daw marunong magturo Hindi siya mga teacher. marunong magturo. Walang kwenta yung kanyang curriculum. Yung tinuturo niya sa bata. Pati yung curriculum, binintasan, walang kwenta daw yung tinuturo sa bata. Naging DepEd secretary ka. Anong ginawa mo? Di ba? Wala. Ang natutunan sa iyo, yung salitang tambaluslos. At saka yung pagmumura. Yun natutunan sa iyo ng mga kabataan. Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ah, Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo. Araw-araw. Maganda ang idea ni Mama. interview ni Banat Bay, mga kababayan, kay Sara Duterte. Nilait niya yung mga teachers. May narinig tayo na pagpuna mula kay Sara Duterte at sa mga DDS. Di ba wala? Ganon ang mga ugali ninyo. Pag ang nanginsulto, wala ngang pag-insulto doon kay Yussi Castro na binitawan siya sa mga teachers. Sinasabi niya, stating facts siya. May ilang mga teacher kasi anya na nagtuturo ng pagiging walang modo. Kaya nasaktan po yung mga teachers kasi malamang yung mga nag-react, mga walang modo yun. Kasi may nabasa ako na mga reactions galing doon sa mga matitinong teachers, hindi man sila nagalit. At sinabi nilang totooan niya yan na dapat itama natin yung mga mali. Di ba? Yun ang mga matitinong teachers. Pero yung nag-react, nagalit kay Yussi Castro, malamang sa malamang sila yung mga tinamaan kasi sila yung mga walang modo. Naintindihan mo, Amy Marcos? Kasama mo kasi, puro mga walang modo. Kaya naging manhid na po kayo sa pagiging walang modo. Pati nga kayo, walang modo na rin. Imagine yung pinagagawa ninyo sa iyong kapatid. Sarili mong kapatid, trinaydor mo. Di ba pagiging walang modo yon? Kaya nagsisi yun, humingi ng tawad yung teacher kasi sabi, patong-patong na kaso ang posibleng karapin. Ano? Sabi dito sa report ng Abante News Online, patong-patong na kaso ang posibleng harapin ng isang guro mula sa Danau City, Cebu dahil sa banta sa bunganga ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Namiligro po yung kanyang yung kanyang trabaho, nalalagay sa peligro. Posibleng makulong pala, mga kababayan, hanggang 4 na taon. Sa kanyang vlog kasi, sinabi ni Yussi Castro na hindi simpleng grave threat ang pagbabantang ginawa ni Senate Enriquez. Online itong ginawa at may kulong na hanggang 4 na taon kapag napatunayan. Bukod dito, mari ding makasuhan ng administratibo si Enriquez at pwedeng matanggalan ng lisensya bilang guro. Sinabi ni Castro na dahil sa kanyang social media post ay posibleng mawalan ng trabaho ang gurong nagbantang siya sa bunganga. Dapat anyang maging responsable sa mga pinapost sa social media dahil maaari silang gayahin ng mga estudyanteng umiidolo sa kanila. Kaya yon, ang mga kababayan, nag-video siya para humingi ng paumanhin. Ayan kasi, post ng post na hindi nag-iisip. DDS kasi, ay nako, pagkatapos ganun yung sasabihin ni Amy Marcos. Nagpapabida mga kababayan sa mga teachers na mga walang modo. Yung mga teachers na mga walang modo man lang po yung nagagalit kasi tinamaan po sila. Truth hurts kasi mga kababayan. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley
powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.